Muling isinara ng Iran ang Strait of Hormuz matapos atakihin ng Israel ang Lebanon. Pinangangambahan ang epekto niyan sa presyo ng langis, pati sa kaligtasan ng mga Pilipinong marino sa Middle East. Nakatutok si Joseph Moro. Nasa balag pa rin ang alanganin ng kapayapaan sa Middle East. Nitong Sabado, inatake ng Israel ang Lebanon. Di bababa sa 16 ang patay at 12 sugatan ayon sa Lebanese Civil Defense Agency. Dahil dyan, inanunsyo ng Iran na muli nilang isinara ang Strait of Hormuz. Anila hindi nasunod ang kondisyong huwag atakihin ng Lebanon na nakasaad sa kasunduan kamakailan ng Amerika at Iran para sa tigil putukan sa loob ng 60 araw. Pero itinanggi ng Amerika ang anunsyo ng Iran. Ayon sa US military, lampas 50 barkong pangkalakal ang nakatawid ditong Sabado. Ayon naman kay US President Donald Trump, walang ipatutupad na toll sa loob ng 60 araw na ceasefire at kahit pagtapos ito, maliban na lamang kung Amerika magpapatupad nito at kung walang mararating na pang mas matagalang kasunduan. Binabantayan ng pamahalaan ang sitwasyon ng mga Pilipino sa Middle East, lalo na mga marino sa Strait of Hormuz. We have 2.5 million Filipinos in the GCC alone and so many hundreds of thousands of seafarers. That is our concern, a very important concern. So far, 2,000 seafarers ang naka-exit na sa Strait of Hormuz. Binabantayan din ang presyuhan ng langis sa world market na laging apektado ng anumang development sa Strait of Hormuz. Sa Martes, nakaambang malakihang rollback sa petrolyo, bunsod na naunang ceasefire agreement ng US at Iran at pagbubukas ng Strait of Hormuz noong nakaraang linggo. Joseph Morong, Nakatutok 24 Oras.